beloved Boss Mike Cervera. Yon! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, nandito ako sa pinapagawa natin nung nakaraan. Tapos na. Blinds na lang ang kulang, mga kababayan ko. Pwede na. Pwede na ibenta. Ha? Mga kababayan ko, habang naghihintay tayo nung magkakabit ng mga blinds, mag-live muna tayo. At eto na nga, si Joey Salvadoro, laging sinasabi, lakas ng energy. Kailangan laging malakas ang energy. Ang kalaban natin, mga demonyo kaya kailangan lakasan natin ang energy natin. At eto na nga mga kababayan ko, lagot na si Pulong. Si Trillanes umaapila. Si Trillanes umaapila mga kababayan. Sabi ba naman bakit hindi naiimbestigahan yang si Pulong at saka si Jack Ma. Nako, nampating na yan. Oy, shoutout po sa inyong lahat sa mandako man kayo nandoon, Amerika, Japan, Singapore, Hong Kong, Malaysia, diyan po sa Thailand, diyan po sa Europa, sa Paris, sa Switzerland, kung saan man kayo nandoon, sa Germany. Abot na abot tayo So ngayon mga kababayan ko, eto na nga. Hinihintay ko rin kasi yung bibili. Ayan mga kababayan. Ayan Green Hills Condominium. Yan. Ang tagal kasi ni Jojo Chavez 2 unit kasi to, mga kababayan ko. Ayan titulo. 2 unit, pinagtabi ko, pinag-combine ko ba? Tapos nasa nasa corner. Nasa corner siya. Niisip ko dito magbagong taon. Dito muna ako magbagong taon kapag hindi pa rin kami nagkasundo nung bibili. Baka gusto niyang bilhin. Pagka to nabenta natin, mas mayaman na tayo kay Cheese Escudero. Magkano yung kanyang mga kababayan ko? Magkano yung kanyang salin? 18 million. Nako, malapit-lapit na ho sa presyo nito Dito sa condominium, dito sa Green Hills. Parang mas mayaman pa tayo doon, Jojo Chavez. Kaya ako natatawa talaga sa mga paandar ng mga politiko na akala mo talaga yung mga totoong mga ganun lang yung mga pera nila. Pero alam nyo, sa totoo lang, wala nang matino dyan. Maniwala kayo. Kaya ito yung tatalakayin natin dito sa mga hindi matitino na mga politiko. Biruin ninyo, talagang niratrat ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga walang yana ito na hindi man lang nakanti ni Duterte. Yung matanda na demonyong nakakulong, buti naman mga kababayan ko kahit na lapirot man lang, mga kababayan ko, dali nga, itor ko muna nga kayo. Dali tutor ko muna kayo. Eto ho. Yan, eto, sa unang pinto, yan, pwedeng opisina, mga kababayan ko, Yan, pwede rito, pwedeng mag-vlog, ayan, Diyan, maglalagay ka na lang ng table. Wala pa yung blinds ninaantay ko. Tapos dito ang bengbangan, mga kababayan ko, Yan, diyan kayo magbebengbangan. Di ba? Ayan, may aircon. Lahat ng kwarto dito may aircon. Tapos may walk-in closet na rin, mga kababayan. Yan. Diba? Closet Yan may salamin pa. Dami salamin Tapos dito, mga kababayan ko, ayan, nandyan yung table kapag gusto mong mag-vlog. May aircon din dito sa labas. At ito naman yung CR. Grabe CR, mga kababayan ko. Yung CR pa lang napakaganda na, marumi lang. Di ba? Merong salamin baka gusto nyo lang bilhin. May shower. Shower, ganda na shower. Dito ako Dito ako tumira ng matagal. Yan. May aircon. Ayan po yung labas meron kang tawag dyan. Parang lanay, veranda.
Ito, papapalitan pa ng kulay kasi hindi na tumugma dito sa gray. Oo. Kompleto na rin yan, mga kababayan ko, ha? Oo. Kompleto na. May lutuan, may sink, may rep. Oo, yan. Okay ba? Yan, mga kababayan ko. Konting ayos na lang, maluwag eh. 68 square meter. Kayo na bahalang kumompute kung magkano. Ano? Baka naman meron dyan gustong bumili. Ano? Sabihin nyo lang sa akin. Kontakin nyo ako. Marami akong binibentang ano ngayon eh. Property. Hindi na nagagamit. Hindi na, nagbago na ako. Dati kung saan ako abutin at pagka may kasama tayong tropa, barkada na gustong makatabi tayo sa pagtulog, kung saan ako abutan, doon ho ako tumutuloy. Yon. Anyway, hindi naman yan yung ating tatalakayin. Na ipapaliwanag lang natin kasi nga etong mga hinayupak na mga nagsasabi na ang kanila daw property, pag-aari, ganun lang, 18 million, ganun ano. Ibig sabihin, mas mayaman pala tayo, ano? Ha? Mas mayaman pala tayo kay Chase Escudero. Oo. Di po ba? Ngayon, mga kababayan ko, hindi naman sa pagmamayabang, siguro naman, no? Hindi naman kayabangan kapag ka nagsasabi ka ng totoo. Ewan ko kay Jojo Chavez, tagal-tagal kasi magbayad. Hey! Eto na mga kababayan ko. Grabe ito, ha? Si Pulong Duterte, mukhang nanganganib kay Trillanes, mga kababayan ko. Mukhang nanganganib ho kay Trillanes dahil nga po umaapila sa ICI na tila bang iniiwasan ng mga taga-ICI, ito nga si Bongo at saka si Pulong Duterte. Bakit kaya no? Kaya nga mga kababayan ko, tingin ko, mga kababayan, mukhang ano ba ni Benz Dizon? Kasi si Benz Dizon, alam nyo, sabi ko sa inyo, bata ni Bongo yan eh. Oo, bata ni Bongo yan si Benz Dizon. Maniwala kayo sa akin. Pareho pala tayo. Boss Mike na, hindi naman ako mayaman. Actually nga, ang aking lunch, Jollibee, di ba? Ganun ho yung mga Ilocano mga Ilocano. Yung bang pagka lumabas, bibili ng damit sa Sarplasan, sa ukay-ukay, ganun ano? Ganun kami. Ewan ko ba, yung mga relo namin, mga ordinary lang, ganun. Hindi yung marangya, ganun. Walang ganun, mga kabayan. Hindi ho tayo marangya sa pamumuhay. Yung tama-tama lang ba? Yung bang abot pa rin ng kahit sinong tao. Pero, mga kababayan ko, lagi ko nga sinasabi sa inyo na anumang estado ng pamumuhay, kailangan marunong pa rin tayong makibagay kahit kanino. Kahit nasa laylayan, kahit nasa taas, kahit presidente, kahit hari, mga kababayan, kayang-kaya kong harapin eh. Di ba? Ang kuripot. Di ba? Ganon. Ito na. Grabe ito, mga kababayan ko, ha? Mag-share na daw, sabi niya, Ronnie De Guzman, kayo naman, Si Ronnie nga, gawin nyo na nga yung moderator. Eto na, mga kababayan ko, yari na. Yayariin talaga ni Pulong ito. Pasok! Senator Antonio Trillanes, ang ICI. Pakinggan nyo mga kababayan ko. Nakaw! Ay, Chang, eto na. Eto na, nako, Diyos ko po. Eto na. Pasok! Pinayuhan ni Senator Antonio Trillanes ang ICI na umpisahan ang flood control probe sa Administrasyong Duterte. Git niya, dito nag-umpisa ang umano'y kalakaran ng korupsyon. Narito ang agenda weekend. Narinig ninyo. Sabi ni Trillanes, mga kababayan ko, nag-umpisa ang kalakaran. Kalakaran at kalakalan ng droga. Diyan sa panahon ni Duterte, hindi lang ho kalakaran, pati kalakalan. Kalakalan ng droga at mga kung ano-ano pa, pati smuggling. Grabe si Duterte, no? Lahat talaga pinagkakitaan. Pero ngayon, eto na nga, inaapilan ni Senator Trillanes dahil nga po mga kababayan, tila ba iniiwasan
ng grupo ni Benz Dizon na imbestigahan itong si Pulong at saka si Bongo. Oo, di po ba? Oh, eto na. Report ni Elijah Bonzo. Magsusulti na ng kaukulang reklamo sa Enero si dating Senador Antonio Trillanes Na? laban kay Congressman Paulo Duterte Nako. tungkol sa umunoy 51 billion worth of insertions na nakulimbat nito mula 2020 hanggang 2022. Nako po, dapat siguro total naman mga nagsisipag-resign yung mga taga-ICI dahil nga ho mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, wala hong pondo dyan Walang pagkukunan ng kickback. Hindi ka mga makakakupit, ano po, mga kababayan? Oo. Siguro, eto na lang, si Trillanes, total naman makabayan, Makabayan si Trillanes. Kaya lang, kapag ka niluklok ni Pangulong Bongbong o inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos si Trillanes sa ICI, mga kababayan, naku, Diyos ko po, sigurado, parang mga bulati na naman itong mga DDS na, nako, magkakanda, utot-utot na naman sa kakapost sa social media, Oo, ganun ang mangyayari. Oo. Marjo, iba, hindi, nandito ako sa Green Hills ako. Oo. Nandito ako sa condominium na pinagawa natin noong nakaraan, di ba? Tapos na. Oo, meron na lang konting gagawin. So ngayon, mga kababayan ko, kung sakasakali sana na ilagay si Trillanes at uusigin itong si Pulong Duterte at si maliwanag naman yung kay Jack Ma, yung CLTG na nakipag joint venture sa mga Diskaya. Pero bakit parang si Diskaya lang ang tila nadidiin? Hindi ba dapat lahat ng mga kanyang kasapakat, kakampi, at naging kasama sa pangungupit, pagnanakaw ng pondo ng bayan, di ba dapat lahat ipinapanagot? Kaya eto ngayon, si Trillanes ay umaapila. Umaapila. Mga kababayan ko, eto na. Eto na. Isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. Nako po. So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Grabe, mga kababayan ko, kinumpirma, inamin. Oo. Uy, shoutout po sa inyong lahat, Eding Gonzales, at sa lahat po sa inyo. Oo. Nahihirapan akong basahin yung mga pangalan nyo, kaya pasensya na kayo kung limitado lang yung masya-shoutout natin. Ngayon, kung eto pala, si Pulong Duterte, mga kababayan ko, ay umamin na nakakuha siya ng humigit, kumulang na 49 billion na kanyang pondo para daw sa kanyang flood control dyan sa Davao na lagi namang kumain ka muna, binabaha. Ano ka ba? May kasama ka? Wala mo, ako di ko na. Kumain ka muna. Di ba? Alam niyo dapat yung mga kahit na mga natin, kasama natin sa hanap buhay, dapat ganun. Naipasok mo na ba lahat? So yan, mga kababayan ko. Sige, tuloy pa natin. Sabi niya, 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Sa kasalukuyan, nagsasagawa raw ng sariling investigasyon si Trillanes Nako. sa reklamo niyang ito laban kay Duterte. Naku, yari na naman talaga. Hoy, Pulong, delikado. Hoy, Bongo, delikado kayo rito kay Trillanes, Siya na mismo, mga kababayan, ang mag-iimbestigang sarili. Oo. Ano ka ba? DDS ka ba? O pro-government ka? Sir, DDS ka ba o pro-government ka? pareho.
Parasite daw. Di ba mga kababayan ko, delikado ito si Pulong at saka si sino to, naka-live ako si Jack Ma. Pero yun mo, si Trillanes, may sariling investigasyon na ginagawa. Ito naman ang masasabi natin dyan. Katagal-tagal ng panahon na sinisiraan nila si Trillanes, hanggang ngayon, hindi pa rin nila napapakulong. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nadadimanda. Hanggang ngayon, mga kababayan, wala silang maipakita na pruweba na talagang totoong masamang tao si Trillanes Oo. Di ba? Wala. Bahala ka na kung ano unahin mo dyan Ito na. Bagaman Kumain hindi ka ito muna. opisyal na mandato, karapatan naman daw niya ito bilang individual. Maliban kay Congressman Duterte, nauna nang maghain ng reklamo si Trillanes, laban naman kay Senador Bongo at dating Pangulo Rodrigo Duterte. Naku po! Makikita nyo, inuna na ni Trillanes itong si Duterte. Ayan na. Mga kababayan, paano na yan? Mukhang kung kaya ni Trillanes, si Digong na ipakulong, malamang kaya rin si Pulong. Para naman mabawas-bawasan na yung maniniyot dyan sa may Davao. Yung bang nananaksak ng mga bugaw, para mabawas-bawasan, dapat ikulong na rin yan. Di ba? Paano ngayon yan? Nako, Biola. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo. Para sa umunoy pag-award ng 7 billion worth of projects sa tatay at kapatid ng senador. Kaugnay nito, may buwelta sa Trillanes sa Independent Commission for Infrastructure. Kaya yun ang panawagan ko rito sa ICI. Kung yan, dalawa na yan, na napaka-obvious na mga kaso, hindi nyo maimbestigahan, magsara na lang kayo. Ay! Nako, oo nga. Kung hindi nyo maiimbestigahan daw yung dalawa, si Pulong at saka si Jack Ma, magsara na lang kayo. Ako sang-ayon na ako doon. Para bang kasing nawawalan ho ng silbi ang ICI, gawa ng mga tao na akala ni Pangulo ay magiging sila. Yung bang dahilan para mapanagot itong mga walang yang tulad nila Saldico at saka idol ni Jojo Chavez. Nako. Ito yung pinakamalaking Eto mga kababayan, sang-ayon, siguro naman sasang-ayon kayo. Kasi nga naman, totoo naman Tila ba iwas na iwas itong taga-ICI, na imbestigahan itong si Pulong at saka itong si Jack Ma, mga kababayan. Bakit ba kasi? Ano bang meron? Kasi isa lang ang iisipin ng taong bayan. Baka totoo na itong si Vince Dizon, kita nyo mga kababayan ko Vince Dizon, si Panort, si Calnot, mga kababayan ko, si sino to? Si Magalong, kita nyo mga kababayan ko. Yan ho'y nakapasok Nakapasok na akala magiging makakatulong para mapanagot ang mga may sala. Pero para bang itong mga ito'y namimili lang ng kung sino yung kanilang pananagutin. Hindi naman po dapat kasi ganun. Di ba? Dapat siguro ang Pangulo rin tignan bakit ganyan itong mga inaasal netong mga naupo dyan. Bukod sa wala silang mahihita na pakinabang, mukhang mga kababayan ko kulang na kulang. Oo, sabi nga nila wala nga pondo. Sabi nga naman natin, ang sisilbi sa bayan, hindi naman kailangan ng kumita ka pa. Kaso itong mga ito, mukhang kita yung hinahanap nila. Biruin mo, 30,000 sinisingil pa. Oo, di ba? Tuloy. Halaga na involved sa corruption diyan sa infrastructure na yan. Nako. Di ba yun ang purpose nila ng kanilang creation? Is imbestigahan. Giit ni Trillanes, dapat magsimula sa Administrasyong Duterte ang lawak ng investigasyon ng ICI. Dahil anya, doon daw nagsimula ang ganitong mga practice. Correct. Totoo naman kasi, sa panahon talaga ni Duterte, nag-umpisa yung mga yan
Kasi nga ho mga kababayan, unang-una, itong pamilyang Duterte, mga kababayan ko, sabik ito sa kwarta. Para bang probinsyano na napunta at ignorante na nakakita ng maraming pera. Gusto nila kanila. Ganun eh. Napakasimple lang naman basahin eh. Pero kung pagdating naman kay Pangulo, no, kay Pangulong Bongbong, sa totoo lang ho, no, hindi na ho kailangan ng pera niyan. Oo, ayaw na ho sa pera. Kaya nga sabi ko, bakit ka pa magbabayad, Mr. President? Ikaw na ang Pangulo. Tama nga naman. 'Di ba? Ang dapat magbayad yung gustong mang-agaw ng kapangyarihan. Tama mali? 'Di ba? Yung mga gustong magkaroon ng kapangyarihan at iligtas yung kanilang mga tropa, iligtas yung mga tulad nila Diskaya, sino ba? 'Di ba sila Bongo ang mga tropa niyan? Sino ba si Bongo? 'Di ba? Halos para na hong kabahagi ng katawan ni Duterte yan, si Bongo. Kulang na lang masasabi natin na baka pwede na rin gawing ulo, di ba? Ulo, oo. Gawing U10 ni Duterte yan, di ba? Natatawa tuloy si pare ko dito, Di ba? Ganun kadikit si Bongo at saka si Duterte. Di ba? Ang bangag tumulay sa kuryente sa Davao. Sabi nga diyan, alam mo yung mga ibinibintang nila na talamak daw ang droga, ganito. Ikaw ba nagdodroga? Kuyang, nagdodroga ka ba? Sa lugar nyo may droga? Meron? Hindi na yan. Okay nang ina yung kapitan nyo, patanggal natin yan. Di ba? Tsaka yung mayor nyo, wala silbi. Sino ba yung mayor nyo? Di ka naman makikita eh. Wala silbi na. Eto na. Inamin nila Diskaya, lumago yung kanilang negosyo simula nung late 2016 hanggang 2022. 2017, ito yung daang bilyon yung nakuha nilang mga proyekto. Itong Yusek Bernardo na to, na-appoint ito na Yusek nung panahon ni Duterte. Correct. Sino nagrekomenda sa kanya dyan? Si Bongo. Bongo! Diba? Yan. Kita nyo? Anong ginawa niyan, mga yan? Sila Bernardo, sila Cabral. Di ba nagnakaw ng nagnakaw? Ngayon nagsasalita na si Bernardo. Itinuro na kung sino-sino. Ayan na, mga kababayan. Napaiyak pa nga eh. Di ba? Napaiyak siya dahil talagang yung konsensya, mahirap labanan. Nanindigan ito na hindi hihina ang kanyang reklamo dahil lang sa pagpanaw ni former DPWH Undersecretary Cabral dahil may kaukulang records at dokumento namang mas makapagtitibay sa muling insertions ni Duterte. Sa isang statement, sinabi ni Congressman Duterte na lahat ng proyektong nakuha niya mula 2020 hanggang 2022 para sa Davao City ay na-implement at opisyal na sinertify ng DPWH ang siyempre talaga isi-certify din kung kasapakat mo nga. Kung kakutsaba mo. Di ba? Ganun talaga mga kababayan. Si-certified nila na na-accomplish mo yung mga proyekto na yan. Sabi dito ni Loverboy Arnold Lopez, droga nga sa Amerika, hindi mapigilan Pinas. Alam nyo, ganito kasi yan eh. Tulad ngayon, dali, may tumatawag. Dali, tumatawag. Hello. Naka-live ako. Naka-live ako. Okay, bye-bye. Ito na ngayon mga kababayan ko. Alam nyo, ang droga, nasa tao kasi yan eh. Kahit pa ipagbawal, kahit na bawal, kita nyo yung iba dumadayo pa. Dumadayo pa kung saan legal yan. Tulad yan sa may Thailand. Di ba? Dumayo pa si Jake Magnus at saka si Takeru Miyamoto para subukan. Di ba? Masama ba yon? Hindi. Bakit? Kasi nga, legal doon sa bansa na yon. Pero mga kababayan, nasa tao yan. Kahit legal, illegal, kung ayaw mo, hindi mo masusubukan.
kung legal o illegal, kapag gusto mo talaga, maraming paraan eh. So, ibig sabihin, ang paggamit ng droga, nasa tao rin yan. Tayo mismo na may-ari ng katawan, nagagamit niyan, kailangan yan ang numero 1 na dapat nating sisihin. Hindi po yung nasa paligid may parte, oo, naniniwala naman ako na mayroong impluwensya yung nasa kapaligiran mo. Halimbawa, sa loob ng pamamahay, ikaw hindi ka addict, merong addict na iba dyan, madadamay at madadamay ka. Totoo naman. Pero, nasa iyo pa rin yan. Di ba? Kaya nga, dyan sa San Francisco, gobyerno pa nga yung nagpapasungap sa kanila di ba? Oo, gobyerno ang nagpapasungap sa kanila. Para bang merong area kung saan dito lang kayo tumira, ganon. Ganon din naman sa Thailand Meron dong area na doon ka lang titira. Meron pang higaan, komportable pa na kapag ka na-high ka na, puta, matutulog ka na lang doon, higa ka na lang ng ganyan, di ba? So, yun yan. Ibig sabihin, nasa tao pa rin ang pinaka mahalagang parte para kung sino man ang sisihin. At saka meron naman tayong mga alagad ng batas at meron naman tayong mga namumuno sa bawat purok, barangay at sa mga probinsya, lalawigan, city o kung ano pa man tawag ninyo, kung sino namumuno sa inyo. Di ba ba? Tuloy. Nito. Patuloy daw ang transparency efforts ng mambabatas at maaari din daw tignan ng publiko ang mga kaukulang dokumento sa DPWH website. Ay, pwede mo naman na ikaw na humarap sa ICI tapos ilantad mo na lahat yan. Kaso, mga kababayan, wala Di ba? Wala. Hindi naman to humarap sa ICI Hindi ho tulad ni Sandro. Di ba? Sandro humarap Di ba? Ngayon, paano ngayon ito? Sana, kasi may bulong-bulungan mga kababayan na baka i-appoint nga si Senator Trillanes na magiging kawani ng ICI. Nako kung ako yan dapat yan na nga yung manguna dyan. Si Trillanes ho yung manguna sa ICI para siya na ho tumugis nang wala hong mapipili at maiiwan na mga magnanakaw sa bayan. Pati si Martin, tugisin yan. Di ba? Mga kababayan ko? Our beloved Boss Mike Cervera.